So mga kapwa ko manlalagay manunok class, ito naman tayo sa ating video and makikita nyo this is a logo created from, or rather a picture created from ChatGPT, and I will declare it once I posted it. But the thing is, the reason we are making this video, yung natin ginagawa itong video na ito so that we can somehow help out sa mga bumibili ng phone, bumibili ng laptop, bumibili ng router, so nagkano ng internet plan. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo tignan? So, when we are buying devices, gadgets, or anything we are buying, kotse, bahay, whatsoever, well, general thing na kailangan mo tignan, actually, there are more, like, more than the budget, yung future investment, ROI, and so on and so forth. But we just focus lang dun sa mga tatlong bagay na madaling tingnan. Doon muna tayo sa tatlong bagay na madaling tingnan. Pero yun, and ang titignan lang natin ngayon ay apat lang. Laptop, phones, internet routers, and yung internet plan itself. So, yun lang muna yung titignan natin. Kaya yan yung nandun sa logo. Yan yung nasa video. So, una, when we are in general sa apat na bagay na ito, and also other things like sa mga kotse din, ang una mong titignan is budget. Ano ba yung kaya ng budget mo? And tulad ng pagbili ng kotse, you are not only checking regarding sa pagbili mo lang, di ba? Kung sa kotse, bibili ka ng kotse, kailangan isipin mo din magkano gagastusin mong gas. Diba? Kung kotse, mas mataas yung makina, mas mahal sa gas. Kung medyo mababa yung makina, kaya-kaya naman, then medyo tipid sa gas. Like kung bibili ka espresso, Raze, Yaris Cross, yung mga nasa 2.0, 1.5 or 1.0 yung makina, mas matipid siya. Compared sa mga V6, V8, talagang mahal siya sa makina. Tapos maintenance pa. Is it all electronics? Is it all manual? Anong ang pyesa ba mabilis mabili? Like sa mga Ford, BMW yan, medyo mahirap yung pyesa. But Toyota, madali lang yung pyesa niya. So, in terms of budget, you're not looking only sa magkano, but you are also thinking dun sa maintenance. Kunyari, laptop, computer, PC. Diba, laptop man yan o desktop yan, kailangan mo tignan kung tuwing kailangan palinis, magkano yung paste, does it require liquid metal, o kahit walang liquid metal, thermal paste lang, kaya na. Diba? Yun ang ano sa budget. Yung sa phone, yung sa casing niya, yung sa tawag natin yan, yung sa tempered glass niya, matibay ba siya, would it last longer? Mura nga siya pero mabilis lang siya masira, so bibili ka ulit ng bago. Diba? Pero kung matibay siya, edi mahal konti pero it would last for long. Diba? Nandun na rin yung pag-aalaga natin doon sa mga devices. Patagal pa siya nakasaksak. Tulad ng mga routers, is it 24/7 na nakasaksak? Diba? Tuwing kailan mo pinapahinga, nililinis mo ba, malikabog ba, malamig ba doon sa lugar? So, in terms of budget, hindi lang yung pagbili mo, but even yung maintenance, kano siya katagal, tatagal, and so forth. So, it will still fall doon sa hindi lang sa pagbili, but maintenance, yung durability ng product, yung gano'ng katagal yung product. Yan. So, budget. Yun yung pinakaunang part. Internet plan, budget, kasi in terms of magkano ba talagang kaya mong bayaran buwan-buwan. Kasi subscription siya. So, buwan-buwan mo siya babayaran. Kano ba yung kailangan mo, kaya mong bayaran buwan-buwan. Tapos doon na rin papasok yung ikalawang point natin. Use case. Marami pa kayo sa bahay na gagamit na internet. Kung marami kayo sa bahay, di syempre mahati internet. So, pag nahati yung speed ng internet, kaya pa ba? Okay pa ba? Pasensya nyo na yung background, hindi tayo masyadong sa ating and may mga kahol. So, pagpasensya nyo na, but I really need to make this video. So, internet, yan, diba? Use case, gaano ba karami yung gagamit? Gaano ba kabilis yung talagang kailangan? Kailangan mo ba sobrang bilis? Kailangan mo ba ng 1 GB? O hindi naman, okay na yung 500. Ano ba ang magandang, which is papasok mo sa third, so laktawan muna natin yun. Sa routers, use case, o gano'n ba karaming device? Is it Wi-Fi 6? Is it Wi-Fi 5? Gano'n ba kalakas yung nabili mong router? Ilang device yung kaya niya suportahan? Gano'n kalayo yung kaya niyang ibato na signal? Hindi mo naman kailangan. And ngayon,
medyo bagay ba yung Wi-Fi 7? So I don't suggest you buy Wi-Fi 7 pa muna, diba? If you would go beyond 1 gig, masasuggest ko yung Wi-Fi 7, lalo na yung may 2.5 gig or if you want to go 10 gig na port. But I really do suggest na if magti 10 gig port ka lang na din naman, yung malapit na rin naman ng Wi-Fi 8 and mas stable siya, hintay mo na yun. Total, mahal naman internet sa atin. Di pa naman natin kaya yung 2.5 na internet or 10 gigabit na internet sa bahay, residential, di ba? And sobrang dami mo naman device na kakailangan mo ng 10 gig. So ano ba talagang kailangan mo? So ngayon, ang ideal o advisable, Wi-Fi 6 tapos 1 gig internet. Kung kaya ng ano mo, sa akin kasi may mga promo. So umaabot yung nabigyan na naman tayo ng panibagong promo, tapos umaabot na ng 900 to 1,000 Mbps o 900 to 1 gig 900 Mbps to 1 gig yung internet. Kaya nga yung pinaplano ko mag-update ng router, hindi ko na gagawin kasi reach naman na yung full potential ng router ko. Tapos kung mag-update ako ng router, hindi pa naman siya aabot ng 2.5. So parang baliwala lang din kapag nag-update ako. Kung mag-update din naman ako ng router, hindi rin naman kaya ng devices ko. Kasi wala pa naman ng Wi-Fi 7 na device. Diba? So I'll maintain with my Wi-Fi 6. Ano bang karamihan ng iyong devices? Diba? Ang devices mo ba may Wi-Fi 7 capable na ba? O lahat pa lang Wi-Fi 6 pa lang, Wi-Fi 5 pa lang? Diba? Hindi mo naman kailangan sobrang mahal na router. Okay ka naman sa internet speed mo. Hindi naman karaming mga devices mo. So yun naman kailangan mong tingnan. Diba? Yung compatibility sa devices mo, yung internet plan mo, dami ng devices mo, yun yung mga kailangan mong i-check. Use case sa phone, diba? Asa mo ba ginagamit? Nagagamit mo ba lahat ng features? Kailangan mo ba ng gaming phone? Madalas ka ba nag-gaming? Or picture phone kasi madalas ka nagpipicture? Or overall, tulad ng Samsung na pwedeng pang gaming, pwedeng pang photo, pero syempre yung mga specialized phones like Sony Xperia, Vivo, yung mga talagang phone na are good quality in photos and videos, though hindi lahat ng features meron siya. Like Apple and Samsung, kahit paano kaya niya diba? Kaya niya mag-video, kaya niya mag-game. So ano ba talagang use case? Saan mo gagamitin yung phone? Or text and call ka lang. So hindi ka gagamit ng internet, hindi ka gagamit ng messenger, talagang text and call lang. Hindi mo kailangan ng smartphone, diba? Ngayon, nauso na naman ulit yung mga dumb phones eh. So, baka yun lang naman kailangan, call and text lang naman, diba? So, dun, lahat umiikot lang. Kung ano use case mo, dun papasok yung budget mo. At kung dun papasok yung budget mo, dun na din papasok yung pagpapanood ng mga reviews, which is dadaan na natin mamaya, diba? Laptop. Kailangan mo ba talaga na sobrang mahal na laptop? Saan mo ba gagamitin? Pang rendering, pang render, pang video editing, pang 3D modeling. Saan mo ba gagamitin? Mas okay ba sa laptop which is mas mahal pero mas less powered? O okay na sa gumawa ng desktop? Though unlike laptop na kahit walang kuryente, makakapag ka pa rin dahil sa battery. Ang desktop, kakailanganin mo ng power station or UPS, most likely power station kung madalas nag-run out sa inyo. Diba? So you need to kung ano ba talaga yung gamit mo, paano mo gagamitin, ano ba yung environment mo, madalas bang run out, diba? Yung mga ganong scenario. So you need to think about the budget, you need to think about the use case, and pasok dun sa budget ang maintenance, mga iba mo pang gagastusin, diba? Maintenance, tawag na yan, yung mga accessories and so forth na kailangan mong gastusin para lang mapagana ng optimize yung iyong device. Tapos papasok din dun sa use case yung scenario mo. Diba? Madalas bang run out? Madalas bang bahal? Madalas bang lumilindol? Madalas bang wala signal? Kumusta yung position? Mas malakas ba ang load dyan? Mas malakas pa ability dyan? Mas malakas ba dito? Diba? So dun papasok yung mga bagay na ito. And last but not the least, reviews. And take note, there are
I want to say two kinds of reviews. But, sige, dito naman na tayo. Two kinds of reviews. So, one objective and one subjective. Minsan kasi, it's a matter of preference. Ay, kailangan ko talaga itong feature na to. Ay, hindi ko kailangan itong feature na to. Mas madali akong mag-maneuver sa Samsung kaysa sa Apple. Mas kaya kong i-maneuver ang Windows kaysa sa macOS. Mas prefer ko yung ganitong brand and so on and so forth. So, it's a matter of just subjective preference. Minsan pag nanonood ka ng mga reviews, may bias yung mga reviewer. Diba? Whether they like it or not, indirect or not, conscious or unconscious, mali. Conscious man sila or aware man sila na nagiging bias sila o hindi, diba? Merong bias minsan. So preference, subjective nila, yung based sa kanilang experience, based sa kanilang pananaw, based sa kanilang preferences, based sa ano yung gusto nila, ano yung hindi. Yung subjective na side ng reviews. Objective, doon na papasok yung mga mga data, like gano'ng katibay, mabilis ba mabasag yung screen, mabilis ba masira yung hinge, mabilis ba mag-overheat, yan. Na even if magkakaiba tayo ng preference, pare-parehas ng resulta. Kasi based na yan sa test, strain test, based na yan sa mga result ng mga testing and so on and so forth. But, syempre, minsan, iba-iba pa rin data. Kasi depende pa rin yan sa lugar mo. Mainit ba yung lugar mo? Malamig ba yung lugar mo? Pero, it's data. Proven reviews, diba? And meron pa ikatlo, which is minsan mga reviewer, meron talaga mga totoong reviewer na talagang legit na nagre-review for the sake na makatulong sa mga tao, diba? And meron din namang mga nagre-review for the sake of sponsorship. So yun din yung mga kailangan yung ingatan pag nanonood ng mga review. Actually, there are more things na pwede pa nating i-check in terms of sa pagbibili. Pero ito lang yung mga bagay na masasabi kong general things to look at. Diba? Budget, which is sama mo na yung maintenance sa lahat pa na kailangan mong gastusin. Tapos, lalo na kung subscription. Tapos, use case. Diba? Paano mo gagamitin? Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung mga features na kailangan mo? Ano ba yung environment mo? Madalas ba brown out, lumilindol, bumabaha? Yan. Tapos, huli is reviews. Magka-reviews, pero mag-ingat ka sa mga pinapanood mo review. Watch as many as you can. Read as many as you can. Kung may mga kamag-anak ka na mayroon ng device na yun na gusto mong bilhin, paggamit mo, hiramin mo, o experience mo. Diba? So, reviews. There are reviews na subjective, preference-based, objective, data-based, or yun nga, Boodle-based yung mga sponsored. Hindi naman lahat, may mga legit naman na maayos, pero mayroon din naman kasing for the sake of sponsorship, they would just say the good side, not the bad side. Yun yung medyo nakakalungkot. So yun lang. I try to make this video as short as it is. But yes, there are more other factors na kailangan mong tingnan. Pero ROI, return on investment, itong paggastos mo ngayon, gaano siya tatagal? Yung sa tagal ng gamit mo, kunyari, 10 years mo siyang nagamit, no? Halimbawa, or 5 years. Sulit ba doon sa pagkabili mo kahit gaano siya kamahal? O mahal, tapos nagamit mo 3 years lang, 2 years lang. Tapos bibili ka ulit. Diba? Kasi minsan hindi siya sa mahal eh. Nasa build siya eh. Nasa tuning siya. So, mayroong mga devices na sobrang mahal pero pangit ang kalidad, bilis masira. Minsan, mali na natin na gumagamit. Diba? Kasi halimbawa, BMW na kotse. Maalagain yan na kotse. Hindi siya basta bara-bara. Okay na, abot mo dream car mo pero the maintenance is high. Kailangan alam mo paano pagganahin. Dapat paandarin mo everyday. And so on so forth. Diba? Ganun din sa iPhone. Hindi siya basta bara-bara na hulog mo lang or what, no. Kailangan mong dalhin na maayos, ingat ka sa pag-update ng mga firmware, ganyan. So, there are things you need to be educated. Not only taking care yung investment mo na pinambili mo ng product. Kasi pag mas lalong tatagal yung product, mas lalong optimize yung product, then, sulit yung pagkakabili mo ng produkto. Diba? So, tatagal, ikalit, bibili agad-agad. Pero kung pagkabili mo, sira na agad, bibili ka ulit, then baliwala yung pagkabili mo. Mura man yan o mahal.
Though minsan pag mura, hindi siya gano'ng kasakit. Kasi mura lang naman nabili. Pero kung mahal pagkakabili mo, tapos nasira, talagang masakit. So, yun lang. Ingat tayo sa mga marketing, mga budol, mga terms and terminologies na ginagamit nila para, uy, ang galing, ang ganda, no? Ang taas ng megapixel, oh. Ay, naku, ang bilis, oh. 1 gig. Pero minsan wala siya sa ganun, eh. You are wasting speed kung hindi mo naman nagagamit mo. Diba? Kailangan mo ba talaga yung ganun kabilis? Ganun scenario. So, hanggang doon na lang. As I said, I try to make it short. And if you want mas mag-dive in tayo sa mga alam ko lang na knowledge regarding sa mga bagay na ito, lalo na sa mga routers yan. If you would go with sa phone, there are other YouTubers that can help you regarding that. Sa laptop, ganoon din. So, para tingnan, ganyan. Pagdating sa internet, sa router, kahit pa paano may tutulong naman ako. Pero hindi yung mga sobrang technical like IT stuff na. Like, paano lang tingnan, paano better bilhin na routers or anong internet plan na mas okay sa akin. Yan, mga ganyan. Pero basic lang yung kayang matulong. So, hanggang doon na lang muna, kaibigan. Really hoping na someday may mga mag-sponsor sa atin, tapos matesting natin yung mga product, tapos magawa natin mga video para matulungan talaga natin yung mga tao bumili. So, para sa akin, yun na muna ang mga advice ko. Wag muna kayo magpadala sa hype ng Wi-Fi 7. Ano na kung wala pa kayong Wi-Fi 7 devices at ang internet nyo ay hanggang 1 gig lang naman. Yun lang. Kasi maraming factors yan sa speed, saka use cases. Tapos yung router, gano'ng karaming device yung kanya supportahan, and so on and so forth. So, again, for the last time, hanggang dito na lang, and take care. And as always, be led by God. Kaya sa mga paggastos natin. Ingat!